What's up? What's up? Yo, welcome once again, people of the internet. At congratulations dahil nanonood ka ng video na ito. At dahil nanonood ka, ay pwede kang matuto ng mga diskarte pang negosyo. At dito sa video na ito, ay isi-share ko sa inyo ang tatlong strategy or tatlong ways na magkakapera ka ng walang kapital. So, rekta na. So, unang way na isi-share ko sa inyo ang tinatawag kong pre-selling. Ano ba ang pre-selling? So, pre-selling, basically, ay magbenta ka ng wala. Magbenta ng wala. Magbenta ka ng wala sa iyong mga kamay. Ibebenta mo muna at kukunin mo ang pera sa buyer bago mo i-deliver ang produkto o serbisyo. So, example, magtatayo ka ng clothing line o clothing brand. So, paano mo ito ipi-pre-sell? So, basically, meron ka ng design, meron ka ng itsura kung anong magiging t-shirt mo, kung anong magiging brand mo, pero wala ka pa noon sa mga kamay mo. Ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa ang iyong t-shirt. So, pwede mo siyang ibenta sa mga friends, family, o kahit nasa Facebook o kahit sa anong e-commerce platform. So, hindi. Kung meron ka ng nabenta o gustong bumili sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, kahit na doon sa e-commerce platforms na pinag-postan mo ng damit, ay doon mo pa gagawin yung damit. But, i-ensure mo na kailangan bayaran muna ng mga buyers yung produkto. So basically, wala kang ilalabas na kapital. Hihintayin mo lang o uunahin na nila pagbayad ng produkto na gusto nila. Doon mo pa papagawa. So basically, wala kang ilalabas na kapital. Nagamit ko ang pre-selling method na ito nung sinubukan kong magbenta ng mga caps. Naalala ko, panahon yun ni Taylor Swift, ng Eras concert ni Taylor Swift. So, ang ginawa ko, nag-pre-sell ako ng mga mock-up designs ng mga album niya na nilagay ko sa caps. Then, pinost ko sa Facebook at dahil alam ko na mga friends ko or lahat ng mga may mga family din ako ng mga fans ni Taylor Swift, alam ko na mayroong market na gustong bumili ng produktong yun. But, hindi ako naglabas ng pera para magpagawa agad para ibenta sa market. Ang alam ko lang, may gusto ng produkto na yon, ng design na yon. So, yun, ang ginawa ko ay nag-post muna ako ng mga designs, ng mga mock-up designs ng cup na may mga album ni Taylor Swift na nakalagay. And then, fortunately, may mga nag-order. Then, kinuha ko na yung mga bayad nila. Tsaka ko pinagawa ng mga cups na yon. So, yun, isang method yun. Tinatawag doon na pre-sell. Na hindi ka maglalabas ng kapital, ngunit tutubo ka, pipera ka. Diba? So, may nauuso din ngayon sa e-commerce, yung tinatawag nating print on demand. So, isi-share ko yung print on demand na yan sa next kong video. But, basically, yung print on demand ay wala ka rin ilalabas na kapital na malaki, but magkakaroon ka ng clothing brands or any apparels or manufacturing na gusto mo. Next, pangalawa, ito ang tinatawag kong leverage. So, ano ba ang leverage? Ang leverage, ito ay ang pag-benefit sa mga resources o sa oras ng ibang tao o sa mga bagay na magkaka-benefit ka na hindi masyadong naglalabas ng effort, ng capital, ng kahit ano. So, bibigyan ko kayo ng short story kung paano ko ginamit itong leverage. So, way back 2020, pandemic time, nasa corporate job pa ako, but syempre naghahanap tayo ng mga extra income. So, meron akong kaibigan since high school na nasa magandang pamilya. Hindi sila naghihirap, alam mo yun, may kaya sila, and meron siyang magagandang koneksyon na may mga pamilya siya na kakilala niya or family friends na, alam mo yun, may mga negosyong malalaki doon sa city namin. So, tinanong ko siya, since andito din siya sa city at hindi naman siya nagtatrabaho kasi kakababa niya lang ng barko, si Seaman yun siya. So, tinanong ko siya, gusto mo mag-negosyo or extra income, sideline, mo benta kahit ano. So, sabi niya, oo daw, gusto niya daw. Ano ba ang mga negosyo ng mga pamilya ninyo o ng mga family friends ninyo? So, may na-share siya sa akin na meron silang family friend o relatives na nasa sack business. Ayun, nagmamanufacturing ng mga sako. And meron din silang family friend na nasa industry naman ng mga shrimp, ng mga hipon, ng mga seafood. So, ayun, basically, nagtanong lang ako sa kanya kung sino ang maging pwede namin connection doon. And ayun, sinumulan na namin ang sideline na yun. So first, yung ginawa namin is, pinuntahan namin yung manufacturing plant nung sako. So tinanong ko kung ano ang mga presyo, kasi may different types of sack na
pwedeng ipagawa doon. So, nung tinanong ko magkano ang presyo, ganyan, pinicturan ko lang doon sa loob ng manufacturing company na yon. At dahil kilala naman yun ng friend ko, so hinayaan lang kami. Then nagpaalam kami kung pwede ba na ibenta namin to kahit maliit-maliit lang. So, ayun, syempre kasi family friend ng friend ko or relatives niya yun, at pumayag, no? Pumayag sila na, sige, magbenta kayo, total, at least tulong na din yun sa kanila. So, ang ginawa ko, nag-post ako sa Facebook, gumawa rin ako ng page para sa mga sako, no? Focus lang sa sako, different types of sako. And then, boom! In just 1 week ata, sobrang daming nag-inquire kung magkano ang sako, kung paano magpagawa, kung ilan ang minimum, and etc. etc. So, to cut the story short, meron kaming na-deal. 50,000 worth of sacks ang in-order niya kasi gagawing pang-repack yung mga sako para sa ayuda doon sa lugar nila. So, ayun, wala kaming nilabas na kapital. Nagpatong lang kami kahit piso lang per sack. Dahil sa strategy na yon o sa leverage na yon na ginamit namin, we were able to have money. Yan. Kahit paano, pumera kami doon sa deal na yun. Yun, isang magandang technique yun para magkapera ka nang walang nilalabas na kapital. And, ang pangungutang ay isa ding leverage. Pero dapat mong gamitin ng maayos. So sa next video ko, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang utang as leverage. And last, sa pangatlo na tayo, tinatawag kong internet money. Dito sa internet money ay wala kang ilalabas na kapital. Walang pera ilalabas. Ngunit, ang kailangan mong gawin ay mag-focus, mag-commit at mag-effort. Kasi syempre, babayaran ka ng maganda ng social media. So, depende na sa iyo kung anong niche mo, kung anong market mo, kung anong gagawin mo sa internet. Dahil sobrang dami na ng pwedeng pagkakitaan dito nang walang ilalabas na kapital. So, basically, you can do this, you can do YouTube, you can do Facebook Reels, you can share your art, your talents, kumanta ka, sumayaw, i-post mo, babayaran ka ng internet. Meron din, ngayong uso na ngayon yung AI, lang maayos, magtanong, sumaliksik, mag-research yan ang mag-research, paano pa pumera ng walang kapital. So yun lang, isi-share ko sa inyo ngayong araw na ito. At kung may natutunan ka o kahit paano may na-realize ka sa buhay mo, paki-comment na lang ng no capital, no capital. Yan. Maraming salamat at kita tayo sa next video ko. At tayo ay lumago ng lumago. Thanks to all and praise God. Siyempre, bago ang lahat, no? Hindi po ako expert, hindi po ako mayaman na, hindi po ako sobrang galing. Share lang ako ng mga personal experiences ko na kahit paano pwede niyong mapulutan ng aral para at least kung gawin niyo man to, pumasok man kayo sa industry ng pagnenegosyo, meron kayong konting bala, no? Kaya, thank you so much again. See you on my next video.